Mamaya pag-usapan natin, itutuloy natin, yung, banggaan ng Kamara at ng, Executive Department at ano pang ini-expect natin bukod doon sa malapit ng matanggal na speaker si Tamba, meron pa po. Pero for now, eto muna ang expect natin. Ito si Risa, tila ayaw magpa-drug test. Pakinggan niyo. Tingnan niyo ang palusot nitong alien na 'to. Yang death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. At kahit Eto, ayaw ni Risa ng death penalty sa plunder. At ang sabi niya ito ay anti-poor. Magcha-ChatGPT ka lang, mali pa. Ang pinapanukala, kailangan nating suportahan. Remember, na-i-vlog natin yon, suportahan natin kasi alam ko, lalo na dun sa mga kaedad ko, 50 and above, matagal na nating inaasam na magkaroon ng death penalty sa mga korap. 'Di ba? Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil sino ang mag-a-approve niyan, yung mga mambabatas, karamihan din korap. Kaya nauudlot yan hindi matuloy-tuloy yan, napansin nyo ba? Gustong-gusto ng buong Pilipinas niyan, pero hindi matuloy-tuloy dahil sa mga nakaupong korap na mga mambabatas. Kaya nga sabi ko, suportahan natin yan. At kung sinong unang papalag patungkol dyan sa panukala ni Senator Bato, alam na. And the winner is? Siyempre, expected yan. Na? Anong ine-expect mo? Yung unang kokontra dyan sa death penalty na yan, corrupt, di ba? Magnanakaw, yung kauna-unahan. O, di ba? And the winner is Risa Ontiveros. Palakpakan. Simple. Di ba? Tingnan ninyo kung kabobohan. Ako hindi naman po abogado. Pero ang plunder po, ito po ay sa aking pagkakaintindi, ay ikaw ay nakalakap, nakakuha ng ill-gotten wealth o yung yaman na hindi ka nais-nais na galing sa masama na nagkakahalaga ng 50 million. Tapos ang rason ni Risa, anti-poor. Ano ba yung mambabatas natin? Siguro oy, kayong mga mambabatas, wag nyo nang tipirin, may pera naman kayo. Kung magcha-chat GPT kayo yung paid, hindi yung libre. Kung ano-ano napupulot ninyo 50 million anti-poor. Nakita ka na ba ng mahirap na may 50 million? At saka hindi po anti-poor yan. Yung death penalty, hindi po sa pagkalahatan. Para lang sa magnanakaw, para lang sa kurap na nagkakahalaga ng 50 million. Sa katunayan, mataas pa nga yan Kung nanalo nga dyan si Pastor Kibuloy, kung nanalo dyan si Attorney Vic, pareha sila, itinutulak yan. Yung death penalty na yan. At hindi 50 million, piso. Yun ang sabi ni Pastor Kibuloy. Si Vic ata 50,000 Pag nangurap ka ng piso, death penalty agad. Kay Pastor Kibuloy, hindi ko maalala kay Attorney Vic kung 50,000 o 500,000, I'm not sure. Pero ganun din sa kanya. Yung batas na nga yan, 50 million. Pambihira. Talagang bang ganito kahuhina ang ulo nito si Risa? Pambihirang yan, no? Pero takot, di ba? Ako nako. Yan ay pag-aamin. sa most basic level, yun na nga, hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan siya. Dito pa nga sa mga flood control projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal nang walang nananagot, di ba? Ang kinakatakutan daw nung gumawa ng krimen yung mapaparusahan siya. So kung hindi ka natatakot maparusahan, bakit takot ka sa death penalty? Di ba? Ako ang nakikita ko rito si Risa. Ito, I'll tell you, maybe this is my opinion, but I am 99.99% sure posibleng korupto, posibleng magnanakaw to. It's just like this. Pag hinamon ka ng drug test at ayaw mo magpa-drug test at ngingiwi-ngiwi ka, chances are 99.99% addict ka. Maybe hindi totoo na may 1% pa naman,
Pero meron ba namang opisyal na pag hinamon mo ng drug test, matatakot magpa-drug test kung hindi naman addict? Same thing dito. Kaya ito si Risa, parang takot magpa-drug test dahil addict. That is just an example, okay? Kaya siya takot sa death penalty. Same doon sa mga corrupt na mga opisyal dati kaya hindi mapasa-pasa yung batas na yan. Tinatanggihan nila yan dahil corrupt sila. At may susunod pa dito kay Risa. Abangan natin. Pero ang panalo dito, ang winner dito, si Risa. Kauna-unahan. Bakit ka takot magpa-drug test? Di ba? Simple lang yun eh. Kung wala kang nakaw, bakit ka takot? Ako, hamunin mo ko drug test, Risa. Araw-araw magpa-drug test tayo. Basta sabay tayo. Bakit hindi? Bakit? I'm confident. Since nabuhay ako hanggang ngayon, hindi ako tumikim ng drugs. Di ba? Oh. So, kung hindi ka guilty, bakit ka takot? Hindi po kasama dito kasi sinasabi nila, kawawa naman yung mga napagbibintakan, na mga mahihirap, na minsan wala lang pang abogado, kaya nahahatulan, pero wala naman talagang kasalanan. Tanga! Pag ganun ang rason mo, tanga ka. Pag opisyal lang to. At kaya nga may 50 million ibig sabihin hindi yan mahirap, may pang-abogado yan. Kaya niyan ipagtanggol ang sarili. Opisyal nga hindi aasa yan ng pro bono na abogado. Kukunin yan yung mga dekalidad. Ewan ko to kung walang staff to na abogado. Kabobo kasi Wala kasing inaaresto, pinoprosecute, pinarurusahan kung ma-find na guilty. Anong ma-find? Doon tayo magseryoso. Risa, may tanong ako sa iyo. Bakit yung mga nagrarally parang ikaw? O yung nagrarally ng babato ka Diskaya, may binabasa. Maki, baka, huwag matakot. Tapos babasa-basa, ang haba ng binabasa. Ano yung chat GPT ba yun, Risa? Parang parehas kayo ng kulay. Basa Kapag tuloy-tuloy natin ginawa yon, whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan, yan ang magiging epektibong deterrent sa plunder na yan at hindi yung death penalty. Hindi, death penalty yan. Tatakot ka lang. Kasi ang problema sa hindi death penalty, walang nasasampulan Halimbawa, na ano ka ng plunder, tapos lalaya lang din. Kasi maraming ang pera di makakabayad yan. May koneksyon. Pag death penalty, niyari mo na. Yung mga magnanakaw, kung hindi matakot yan, na totoo, 2-3 lang na matitigas. Halimbawa, isang matibay na senador, isang matibay na presidente, at isang matibay na congressman, ma-death penalty. Pag hindi tumino ang buong Pilipinas, ewan ko na lang. Di ba? Anong nangyayari sa mga mandarambong natin? Wala rin. Next topic po. Ito, pakinggan natin si Bongbong Marcos. Hindi na daw makatulog dahil sa droga. Sa droga. sa problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit maging ganitong ka-massive yung corruption? Ako governor, hindi ganito. At Nako, nung governor daw siya, hindi ganun. Panahon pa ng tatay mo, grabe ang corruption Di ba? Anong tawag nga sa inyo? Diktador. Anong tawag sa tatay mo? Magnanakaw? Anong hindi ganun? Okay, hindi ko pinagbibintangan ng tatay mo, patay na Pero don't tell me na nung panahon mo, anong panahon mo? Sige nga, sa bayan mo, mayaman ba yung bayan mo? O ikaw lang, kayo lang ang mayaman dyan, Marcos. Tingnan mo ang Davao. Ilan ang mayaman sa Davao? Ang Duterte hindi. At kahit sabihin mong mayaman ang Duterte, maraming mayaman sa Davao. Sa syudad mo, ilan lang? Baka kayo puro politiko o kamag-anak ng politiko. bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Ayun, yan na. Oo. Ito na. Nilalaglag na si Tamba. Kung sino-sino wala namang karapatang bulsahin yan. Ala ka namang sabihin niya yung sarili niya. Kahit may binulsa siya, of course, hindi niya pa paparinggan yung sarili niya. Ililigtas niya pa rin yung sarili niya. That is Marcos. That is typical of a Marcos. Remember what they did to Sara? That is a typical traitor. Traitor tong mga ito.
Kaya ako nung nalaman ko at may nagbalita sa akin na sa iba nga hindi ka panipaniwala na maglalaglagan ng Marcos at Tamba at that time, pinaniwalaan ko. Why? Kasi ginawa nga ni Marcos kay Sara eh. Ito pang si Tamba na nobody kung hindi dahil sa kanya. Si Sara nga, kung hindi dahil kay Sara, hindi siya mapuposisyon dyan. Si Tamba kaya lang naposisyon doon because of Marcos. Hindi niya ilalaglag. Ilalaglag niya. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. Yes, Garapalan. I agree with that. In your words, it's I'm- economic I'm- Yan ang sabotage. shocking Yeah. kasi ngayon sila, walang pakialam. But how did it become that way? Ay, Why? Yan, ito ang magandang tanong. Bakit naging ganyan? Kasi hindi naman ganyan kagarapal before. Okay? Why? This is what Ano I sagot? really... So brazen. How did we evolve? How did the system evolve? So it became like this. It did not happen overnight. Kita mo, hugas kamay. Bakit naging garapal? Ang sagot niya, nag-evolve. It didn't happen overnight. So, ibig sabihin, hindi ko sa termino nangyari yan. Diba? Paano naging garapalan? Ang sagot, nag-evolve. Hindi yan nangyari overnight. Tingnan mo ang sagot. Yung tanong, alam mo, directed para malinis niya yung sarili niya. Hindi po yan sa regime ko nangyari. Mhm. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari. Para Yan. Tignan na, putulin kita. Nangyari ito ilang decades na. Okay? I may agree with Marcos. Hindi naman tayo, mga Pilipino, hindi naman tayo virgin dito. Alam natin ang korupsyon sa bansa natin before pa. Nagsimula yan sa termino ng tatay niya. At hindi na natapos-tapos hanggang ngayon. Even nung panahon ni Duterte. Wag na tayong, sa totoo lang tayo. Okay? Hindi malinis, hindi virgin, alam natin yan. Sa katunayan, natatanggap na nga natin eh. Di ba? Pero Marcos, ito sasabihin ko sa iyo. Yung ibang regime, malaki ang nagawa, ang kurakot konti. Kasi wag tayong magmalinis. Ako hindi naniniwala na merong virgin. Hindi ako naniniwala na may malinis na regime. Wala pong malinis. Lahat po ng rakot. Hindi po pwedeng mape-perfect mo yan eh. Kahit nga yung mga mababang corruption sa bansa, may at meron pa rin nangungurap. Pero itong panahon mo, Marcos, grabe na ang corruption, lantaran pa, wala pang nagawa. Kaya nakakaasar. Meron kasing kurap di ba? Yung sinasabi ko. Nakurap, pero nakita mo, ang laki ng nagawa sa bansa. Pero ibang klase. Ako sa tingin ko, yung korupsyon simula doon sa kay Cory Aquino hanggang kay PRRD ay nakuha mo ng korupsyon ng 3 taon. Ganyan po katindi. Garapalan ngayon. Imaginein mo Ghost Project. That is the worst. Nangurap ka na, wala ka pang nagawang trabaho. Tapos nung sinisita nung tao, asa na ang flood control project, ano sagot mo? Andiyan ang flood control project na overwhelm lang. And now, here you are dahil wala ka ng lusot, ibibintang mo sa iba. You are not a man, Bongbong Marcos. Gagawa ka ng kalokohan. Pag magkakasisihan, ililigtas mo yung sarili mo. You are not a man. Kasi dapat yan, kung ikaw man ay involved dito directly or indirectly, kung wala ka mang kinalaman, because it happened in your leadership, dapat yan, nagre-resign ka na agad. Let's assume wala kang kasalanan. But be a man. Admit it happened to me. It's my responsibility. Akong nagkamali. Because of that, I will resign. That is a man. Bakla ka, Marcos. Bakla ka. Wala kang tindig eh. Kaya sabi ko, hindi importante sa atin kung, but ako, I think he is involved. Pero involved man siya o hindi, directly or indirectly, may sala pa rin siya. Pinapasa mo ng pinapasa, Marcos eh. Alam mo, ang isang tao, pag walang admittance ng pagkakamali, nakakatakot. Alam mo kung bakit? Hindi niya babaguhin. Walang mangyayari. Kaya yung flood control na yan, hanggat walang napaparusahan to the level of Marcos or Tamba, that is useless. Hindi masusolusyonan yan. Yung mga korap na mga kontraktor, gamit lang nila yan. Yung iba nga dyan, nagamit pa eh. Sila pa nga ang nakawawa. Yung iba hindi ko nilalahat. Bakit? Pagagawan ka ng project, 30% lang ng budget kasi kinuha na nung magnanakaw.
Kaya walang mangyari-yari sa bansa natin eh. Yung mga leader natin, bakla. Walang paninindigan. Hindi na mangyari ulit to put the safeguards in place, if requires legislation, if it requires restructuring the government, lahat yan kailangan natin gawin. Pero kailangan natin malaman kung paano tayo, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno na But so many regimes, and it just keeps getting worse. it did. So how did we get here, and what can we do now to? Well, I cannot give you Ano magagawa natin? O, leading question. Ano na ang plano mo, Marcos? a complete answer to how did we get here. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? Ikaw pumirma ka nga eh. Alam mo, pinabayaan mo, Marcos. Ang tagal ng sinisigaw ng taong bayan, pinagtatanggol mo pa. It took you 3 years para magising. Ito sigaw ng taong bayan o drug test, ayaw mo. Hindi, alam mo problema sa'yo, Marcos, hindi ka nakikinig eh. What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay. Oh yeah, dyan naman agree ako. Yan yung sinasabi natin tayo, di ba? Tanggap na natin ang gobyernong mangungurakot eh. Kasi normal. Gumastos yan sa kampanya. Alam natin, ganyan, ganyan, ganyan. Pero grabe yung sa'yo, Marcos. Kakaiba. Kakaiba yung nangyari ngayon. Antindi. Kaya galit na ang taong bayan eh. Kaya sila nagtuturuan kasi alam nila galit na yung taong bayan. Saan natin ibubuhos yun? Okay lang. Yes, Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. it was normalized. Yeah, It's was normal. people have come to accept this, no? Yes, yes. But to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Yan yung sinasabi kasi dati naman daw may korupsyon. Okay? Pero hindi naman daw 30% ang naiiwan before sa mga kontraktor. Mas malaki, 60-70%. Ngayon, matindi. 30% na lang. Malulugi yung kontraktor. Baka kaya binibigyan nila, o sige, lugi ka ngayon, hayaan mo na. Gawa na lang tayong ghost project. Doon sa ghost project, wala kang gagastusin. Kita ka lang, kita ako. Happy? Ganyan po katindi. Diba? Wala na silang nagawa, nangurakot pa. That's how bad ghost project is. Paano tayo nagkaganto? That's why we're really looking forward to this independent body which you will be forming. Yes. And we're just wondering, how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? Ayan, ang tanong. Ang tanong, magkakaroon sila ng independent body na mag-iimbestiga. Ayan, nilid na siya. Maiimbestigahan ba yung Congress? Mga congressman? Pakinggan ang sagot ni Bongbong Marcos. They will have the subpoena authority powers. to investigate anything and anyone. Pwede kang imbestigahan? Anything and anyone. Kasi alam mo yung anything and anyone, sinabi din ng Congress yan. Wala silang palalagpasin dito kahit sino. And look what are they doing. Si Saldico, ayaw pa imbita. Ayaw pagsalitain. Diba? Same kayo na sinasabi. Ikaw din yan na sinasabi mo, wala kang sisinuhin. Will you investigate your own people? Halimbawa, ang may problema si Lisa. Kaya mong imbestigahan? Hindi ko sinasabing corrupt si Lisa. Ang sinasabi ko, kung walang sinisino, it goes to everyone, including you, to all Filipinos. Hindi gusto mo, imbestigahan mo rin. Kung involved ako sa kung ano, how I wish. Contractor ako or anak ako ng contractor. Otherwise, then what they will have sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang Wala din. Kung hindi mo masasabi, kaya mo imbestigahan si Lisa, wala din. Wala din. Tingnan nyo tong reaction ni Marcos. Tingnan nyo to. Marcos gets emotional in podcast teaser. Nobody is more important than the Filipinos. Naiyak-iyak pa siya. Alam mo, Marcos, hindi namin kailangan ng emosyon.
tigil-tigilan mo yung kakadrama nyo. Wala kang pakialam sa Pilipino. Kasi kung may pakialam ka sa Pilipino, dapat matagal ka nang nag-resign. That is the true sacrifice. Yan ang tunay na pagmamahal sa Pilipino. Whether you are involved or you are not involved, whether you are a criminal or you are not a criminal, whether you committed a sin or you did not commit a sin, but you are not capable. You know it. Alam mo, kaya bumutok tong issue na ito eh. Kaya nagkaloko-loko because you are not capable. So tigil-tigilan mo yung kakadra. Ako po wala akong kabilib-bilib sa mga paiyak-iyak. Sa totoo lang. Kasi ang paiyak-iyak, as much as possible, dapat yan tinatago. Kasi ang totoong iyak na galing sa puso, hindi yan for show. Ang totoong iyak is a cry of repentance. Hindi ko po sinasabing masama ang umiyak. Dahil kung talagang ikaw ay, halimbawa ikaw ay naloko, meron ka talagang pinagdaan ng masama, may nawala sa yung mahal mo sa buhay, natural iiyak ka. Pero if you do it for a show, hindi kailangan yung iyak. Yung ibang tao, tinatago pa yung iyak eh. Kaya ako wala akong kabilib-bilib sa tao na ginagawang display ang paiyak-iyak. Ako rin, umiiyak ako. And my family knows that. But as much as possible, I will try to hide it. Kasi hindi ito drama. And one thing, ang maganda na iyak, yung iyak ng repentance. Yung pagbabago. We don't see any repentance on you, Marcos. Wala, nada. Kung maayos yung flood control sa paiyak-iyak mo, umiyak ka araw-araw. Otherwise, if you will not change at iiyak ka lang, wala rin naman mangyayari at magbabago sa buhay ng Pilipino, stop that drama. Niloloko niyo mga Pilipino eh. You people, yes, you people, ginawa nyo kasing mangmangang utak ng mga Pilipino. Pinababa nyo ang utak ng mga Pilipino. Iyak dito, iyak doon. Statement dito, statement doon. Pinaasa sa pangalan. Ang ganda nung sinabi ni basahin ko ni Magalong. Alam mo may problema rin sa ating mga Pilipino eh. Ang problema ho sa Pilipino, sabi ni Magalong, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leader natin. Mataas ang idolatry kasi ng Pilipino eh. Maganda yung apelyido, anak yan, Marcos yan. All the red flags sinabi na mali si Marcos eh. Again, hindi po ako naninisi. Ginigising ko lang po kayo. Itigil na po natin itong maling gawa natin. Mag-isip-isip na po tayo mga Pilipino. Darating na naman ang election sa 2028. Let's be very careful kasi nakikita natin mga Pilipino, this is very important. Pumapasok na po ang mga komunista. Dapat sensitive po tayo sa galaw ng komunista. They will not let BP Sara to take control of the government again dahil kakanain ng komunista. Alam nating lahat yan. At nakakapasok sila na. So, tayo mga nakakaunawa, magkaisa po tayo. Dahil pag pinayagan natin ang galaw ng komunista, makikita nyo naman eh. Makikita nyo sa rally, makikita nyo sa mga gobyerno, mau-obvious nyo, kita nyo. I know, kita nyo. Kung ano yung optics na gusto nilang palabasin, yun po ang kontrahin natin. Doon po tayo sa kabila. Kasi may agenda itong mga komunista. Mag-iingat po tayo sa kanila. Inuuto po nila ang Pilipino. Yang kulay na yan, hindi ko na i-mention, mga komunista yan. Be very careful with them. Si BBM, binatukan na si Tamba. Samantala, binanata ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ilang kongresistang nagtatangka umanong ituro ang sisi sa ekotibo hinggil sa korupsyon. Ayon kay Bersamin, hindi kukonsintihin ng gabinete ang anumang atake sa kanilang integridad at reputasyon, pati ang tangkang kontrolin ang pondo. Dagdag pa ni Bersamin, mawawala ng silbi ang mga investigasyon sa anomalya kung hindi tutumbukin ang mismong mga pinanggalingan ng korupsyon. Yon, dalawa po ang binanggit dito. Ate mo na, ano yung unang isa? Eto, malaman yung sinabi ni Bersamin. Dalawa, kanotis-notis po. Kokontrolin ang budget, binanggit. Hindi sila papayag kokontrolin ang budget. Kaya itong usapin na ito, it's all about the budget. It's all about sinong kokontrol.
Pangalawa, kung sino ang pinagmulan ng korupsyon. So, ibig sabihin nito, ito ay batok. Hindi lang po ito pitik. Hindi lang po ito basta, sa tingin ko nga, hindi lang to batok. Talagang suntok, sinuntok dito ni Bongbong Marcos si Tambaluslos. Kasi sinabi niya, kung hindi nyo lang din tutumbukin yung pinanggalingan ng korupsyon, walang kwenta yung investigasyon nyo. Sino bang pinatutukuyan niya rito? Sino bang inaatake niya rito? Yung House. So, indirectly, alam naman natin si Bongbong Marcos, duwag yan eh. Alam natin yan. Hindi niya dederechuhin yan. Pero pinapatukuyan niya na, pinadadaplisan niya na. Ang magnanakaw, nasa Congress. At hindi kami papayag kontrolin ninyo ang budget. Pumayag ka na nga eh. Loko-loko to si Bongbong. Ito mahirap sa kanila. Naglilinis po sila ng kamay. Mga Poncio Pilato. Alam mo yung nakakita ka na ng taong hindi nakakaamoy. Oo. Nangaasar siya na mabaho yung kapwa niya, pero mas mabaho pa siya. Ganito nangyayari dito. Yung bang pasahan sila ng pasahan ng baho, pero parehas naman silang mabaho. 'Di ba? Kasi kung galing ang korupsyon talaga sa Kamara, hindi naman nila magagawa yan kung walang kamay mo. Kung wala ka, Bongbong Marcos. Sabi nga nila, walang galaw sa Kamara nang hindi alam na walang basbas ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos. Kaya lang po ang nangyari po nito, eto yan. Maganda po ito para sa atin. Alam nyo kung bakit? Nagkaroon po ng onsehan. At po sila nagbabanatan na. Di ba? Hindi naman po talaga nila concern yung taong bayan eh. Si Bongbong Marcos for some time, pinagtatanggol yung flood control. Pero nung hindi na nila kayang ipagtanggol, kumbagat sa utot, nangamoy na eh. So kailangan siyang pumuyok. Hoy, sino yung umutot? Para hindi siya pagbintangan. Yang nangyayari naman sa Kamara, sinasabi nila, alam na nila yung korupsyon dyan. Kilala naman nila daw, sabi nga ni Puno, na Kamara yan, alam naman namin kung sino-sino yung mga yan. Matagal nyo na palang alam. Bakit ngayon lang kayo nag-imbestiga? So sa madaling salita, yung kampo ng executive at kampo ng Kamara, talagang hindi naman yan sila gagalaw para sa taong bayan. Nagkataon lang na nangamoy, nakita ng taong bayan, naamoy ng taong bayan, kailangan nilang iligtas yung sarili nila. Kaya po nag-Poncio Pilato. So unahan na yan. At yan po sinasabi ko, maganda yan para sa atin. In a way, dahil lumalabas na yung totoo. At nagkaunsehan po dito. Parang dating po yung sa droga, di ba? Bakit nagpapatayan mismo yung mga drug lords? Bakit nagpapatayan mismo yung mga runner? Kasi okay yan sa simula, jamming sila, partners in crime sila. Pero kung addict ka, diyan ka nabuhay, diyan ka rin mamamatay. Kaya sila nagpapatayan because may nagkaunsehan. Same thing din nangyari dito sa flood control. 'Di ba? Sa una, simula yan, kasi tatandaan natin, kung talagang meron kang ghost project at talagang nangungurap ka patungkol sa flood control, ang konsensya mo mababa na talaga. Wala ka ng pakialam halos sa taong bayan. Tama po ba? Diba? So, pagka nagkabanat-banatan na yan, at nagkaroon ng problema, sila mismo, because yung may ganyang klaseng ugali, greedy yan. Hindi po pwedeng ganyang kakasakim sa pera, ganyang natitiis mo yung ganyang klaseng pagnanakaw nang hindi ka greedy. So, both parties yan greedy. At hindi po mawawala dyan na magkakaunsehan. So, maybe before partner in crimes, in my opinion, ngayon nagkaunsehan,
bakbakan na. So, ito po, maganda po sa atin dahil magkakalabasan ng ebidensya. Ha? Dahil hindi po, ako naniniwala ako si Tamba, may ebidensya rin yan laban kay Marcos. Kaya Tamba, since talagang itong ginawa sa'yo ay para kang sinapak, talagang nagkaroon sila ng statement laban sa House. Unahan mo na, Tamba, kasi inunahan ka eh. Ako'y naniniwala, meron ka ding hawak na ebidensya laban sa kanila. Ilabas mo na. Para makasakaling may tiwala pa ang taong bayan sa'yo kasi pag naunahan ka, reactive ka lang, ang sasabihin, kaya mo lang ginagawa yan kasi ganito, ganyan. 'Di ba? Ilabas mo yung ebidensya laban din sa kanila. Kaya banat niya sa mga kongresista, pakinggan ang mga Pilipino at unahing linisin ang Kamara. Sinabi yan ng kalihim matapos irekomenda ng party leaders sa Kamara na ibalik sa Budget Department ang panukalang budget para sa 2026. Pero binawi rin nila yan. Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DBM at DPWH na busisiin ang mga questionableng item sa panukalang pondo ng Public Works. Bago naman tumulak pa Cambodia kanina para sa kanyang 3-day visit, Tingnan mo bastos din si Bongbong Marcos. Ito yung tao na parang si Torre. Naghamon pero umalis. 'Di ba? Yung si Bongbong Marcos naghamon kay Tambaluslos, pero pinagsalita yung kanyang secretary, tapos umalis siya. So yung problema, bahala na kayo dyan. Ganito si 'di ba? Nagtayo pa ng boxing ring, nagpatikit pa, nagtelevise pa. Oo. Pero isang araw lang. Tapos noon umalis na siya. So yung hamon niya pang isang araw. Same na same sila, 'di ba? Hamon sabay alis. Ganyan yung mga mga hamon ng duwag eh. Pero alam nyo, ito yung mga susunod na kabanata. Sinabi ko na po ito before, 'di ba? Sa matagal na nakasubaybay sa atin, una ko po itong binanggit sa SMNI, nagulat pa nga sila eh. Na, hindi, imposibleng magkakampi yan, hindi. May away yan. 'Di ba? Ngayon, nakikita nyo na. At lalaki pa po at lalaki yan. Ito po ang susunod kong nakikita. Na posibleng, malaking posibilidad na mangyayari. Soon, baka ngayong linggo lang o baka ngayong Lunes o ngayong Marte. Matanggal na speaker yan si Martin. 'Di ba? Kasi inaantay na lang dyan si Bongbong Marcos eh. Kaya naman napaupo lang yan si Tamba is because of Marcos. Pero ngayon nagdidiinan na sila. Kulang na lang. Diretsuhin ni Marcos. Tanggalin nyo na yan. At ako, naniniwala ako, yung galaw nila, Tiangco, ay galaw ni Bongbong Marcos. Remember this, si Tiangco, kung hindi ako nagkakamali, ay yung kanilang campaign manager ng Senate nila. Diba? So, Marcos yan. At binabanatan, harap-harapan si Tamba. Inaano na si Saldico. That is good for us kasi kailangan talaga natin malaman kung sino talaga yung magnanakaw. Ayoko mauwi lang tayo dun sa mga kontraktor. Ayoko mauwi tayo sa DPWH. Doon tayo sa mastermind. Diba? Maganda yung ginagawa nila Tiangco, but remember this, Marcos yan. Hindi po pwedeng gumagalaw yun nang walang go signal ni Marcos. So, siguro, isang tungulang ni Marcos, okay, tanggalin na yan si Tamba. Kaya, abangan ninyo. Soon, in my opinion, matatanggal na yan si Tamba Luslos bilang speaker. Kasi, sabi nila, hindi, magkaibigan yan, si Romualdez tsaka si Lisa. Before. Yan ang sinasabi ko. Partners in crime before. Pero always, pagka ikaw ay greedy, in my opinion,
hindi sila guilty. Ay hindi sila inosente. Nagkaonsehan 'yan. Nagkaroon ng problema diyan. So hindi na po 'yan, hindi na po sila gano'n. Always look at this, the people na gumagalaw. Siguro ito masabi ko na lang sa inyo. Meron din tayong nakakausap from the inside. Okay? Kaya nga po na-predict natin yung nangyari. And so far, those close to me, they know nagkakatotoo. Kaya nga tinatanong kung saan ko nalalaman. O kung kanino. Even sa Banateros tinatanong ako. So, sabi ko, hindi naman na importante kung sino yung nagsasabi. Ang importante kung nagkakatotoo ba. And so far, nagkakatotoo. Kaya pag tiningnan po ninyo yung mga tao sa paligid, they will, yung main character, they will not attack each other. Pero yung mga nakapaligid, umaatake na. You will know yung panahon. Yung weather. 'Di ba? Kumbaga sa ano, alam mong uulan pag sobrang dilim na. Iba na yung amoy ng hangin. 'Di ba? Eto, ganun din. Umaatak na yung nasa paligid. Kunwari sila hindi. Pero may go signal yan. And the people involved, they are attacking each other na. Yung involved, yung nasa ilalim nila. Kaya this is good for us. May iniwang mensahe si PBBM sa kanyang mga gabinete. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Mga kapatid, Alam mo to si Bobo Marcos, wala talagang klaseng leader to. Aalis pa.